Maraming salamat sa panibagong linggo ng ating pananambahan. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay at magbigay pasasalamat at pagdakila ito sa kanyang bulwagan. Purihin ang Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoong buhay. At ating pong kawayan ng ating mga kapatid. Batiin po natin sila ng isang magandang umaga. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, purihin ang Diyos. At sa panimula po ng ating pananambahan, ayan ko pong tumayo ang lahat upang magbigay galang sa ating panalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, tunay ngang dakila ka, tunay ngang ikaw ang Diyos na amin sasambahin. Salamat muli sa isang umaga na kung saan pinagtipon mo kami mga magkakapatid. Salamat sa biyaya ng kalakasan na binigay mo sa amin pang makarating sa iyong bulwagan. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa sa aming mga magkakapatid. Panginoon, bago po kami magpatuloy sa iyo, kami po ay muli lumalapit. Muli po kaming nagpapalinis. Muli po namin inahandog ang aming sarili. Humingi po kami ng pagpapatawad sa iyo. Ilang sandali natin bigyan ng ating sarili. Pasuri tayo sa ating Panginoon. Lumulog tayo sa Kanya. Lapit natin kung ano man ang kabagabaga natin sa buhay, kung ano man ang ating dinadala, kung ano man ang mabigat nating pagkakasala. Sige po, bigyan natin ilang sandali ang ating sarili. Salamat po aming Ama sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kami po ay narito upang ihandog ang aming sarili, upang alayan ang aming mga awitan. Panginoon, pangunahan mo ang kongregasyon na ito. Sa aming buhay, sa bawat isa sa amin, pangunahan mo kami. Wala kaming magagawa kung kami lamang. Wala kaming magagawa kung hindi ka namin kasama. Kaya ikaw, Diyos, ang nasa gitna ng aming buhay. Ikaw ang sentro ng aming puso, Panginoon. Kaya sa umagang ito, masaya kami magpupuri sa iyo. Masaya kami magpapasalamat. Patuloy, God, sa bulwagan ng Panginoon, gamitin mo ang tagapagsalita mo, ang mga awit namin, ang manunugtog sa bawat isa sa amin. Sa mga salita mo, kami ay mananangan. Dito kami kukuha ng kalakasan. Sa iyong gabay, kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo po ang walang hanggang papuri, ang pasasalamat namin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Ang sabi po ng Psalm 27 verse 4, one thing I ask from the Lord is only two I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Purihin ang Panginoon. Let us dwell in the house of our God and lift His name up high, for He is our strength, our refuge. Kaya patuloy kami magsasayaw, at itataas ang aming mga kamay para sa inyo, Panginoon. We worship you.
Dwell in your house.
aming dadakilain at luluwalhatiin, Panginoon, sapagkat Ikaw ay tapat at sapat sa amin, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan will always amaze us how beautiful, how wonderful you are, Panginoon. Kaya we will continue to bless and worship your name. Sapat ang aking Diyos.
hearts and ourselves sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy kaming sumasamba sa inyo, Panginoon, makikinig sa inyong salita at ito'y pumasok sa aming mga puso, sa aming mga isipan. In Jesus' name we pray. The Lord is good. Palakpak muli sa ating Panginoon. Totoo ba na ang Diyos ay mabuti? The Lord is good. Nag-survey po ako na ito yung tanong ko, is this really God is good? May mga questions akong tinanong. Maraming mga sagot yung mga tao, lalo na mga mananampalataya. Makikita nyo sa screen, meron akong survey, may 4 na sagot. Yung bawat tinanong ko, iba-iba yung kanilang mga sagot. Is God really is good? Siguro may mga tawag dito. Multiple choice tayo. Tingnan nyo yung sarili nyo. Pakita nga natin sa screen. God good. Merong 4 na survey akong ginawa. At makikita natin dito yung mga sarili natin, kung ano yung pwede nating isagot. Yes, God is good. Unang tinanong ko, ang sabi niya, no. Hindi good si Lord. Maaari, sa kanyang mga naranasan sa buhay, pait, sakit, hirap, no? Maaring masabi niya, hindi mabuti ang Diyos. At totoo naman talaga yun sa mga tao, kapag puro pasakit na lang nararanasan ng tao, sometimes talagang etong mararamdaman mo, hindi mabuti ang Diyos. Lahat na lang yata ng pasakit sa akin ibinigay. No? Parang binagsakan ka ng langit at lupa. Meron din naman magsasabi, sometimes, God is good. Why? Because there are some circumstances sa buhay ng tao, mabuti ang nangyayari. And all the things na sinasabi niya, mabuti ang Diyos. But how about on the other hand, kapag masama ang nangyayari sa buhay niya, sasabihin niya, hindi mabuti. Kaya sometimes, yung pwedeng checkan. Pero lahat tayo sinasabi natin, yung number 3, God is good all the time. Totoo ba talaga na ganyan ang attributes ng Lord natin kapag sinisigaw natin, madalas yan. Pag sinabi ng pastor, God is good, sabihin naman, all the time, God is good. Totoo ba na nauunawaan natin na ang Diyos ay good all the time? Kaya sinama ko yung pang-4, it depends. Siguro, God is good, it depends. Yung isang sagot sa pang-4 na choices, pwede naman talaga, it depends. Why? Because many people, it can depends on their situation, on their circumstances, o yung nararanasan nila sa buhay nila. Alam ko, mag-a-agree kayo dyan. Siguro, pagka sa panahon na maganda ang sitwasyon, ayahay tayo, bless na bless ka, sasabihin mong God is good talaga. And all these things, pag tinignan natin, oo nga, pwedeng isa ron na checkan ko, no, sometimes, all the times, or it depends. Si Haring David, meron siyang sinabi na kamangha-mangha tungkol sa attributes o katangian ng Diyos. Ito yung title ng mensahe na pwede natin pagsalusaluhan. Pinamagatang, Taste and See that the Lord is good. Father, we bless your name. We thank you. We glorify your name sa bulwagang ito. Patuloy kang maitaas. Patuloy na ang mensahe mo ang siyang maringgan namin. Patuloy rin po na i-remind mo kami, Panginoon, na mayroong Diyos na mabuti. At kahit kailan, mabuti ang layunin niyo sa bawat isa. Kaya sa oras na ito, dalangin namin na ang mensahe ay magamit naming praktikalidad sa mga pamumuhay namin. Ang inyong lingkod ay itago po ninyo sa inyong likuran. Wala kaming ibang mariringgan ng boses, kundi ang munting tinig ninyo, Panginoong Jesus. Kaya naman, walang dahilan para ikaw ay maitaas, mapapurihan sa bulwagang ito. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tama, taste and see. Parang pag tinignan natin, taste and see, naalala ko tuloy si Mrs. Ayan, naalala ko na may asawa ko. Kasi si Mrs. ko, pag nagluluto yan, madalas niyang sabihin sa akin, pa, tikman mo nga. Ako naman, kahit naman anong tikman ko, masarap sa akin, basta si Mrs. ang nagluto, Lahat ng niluluto niya masarap. Kaya si Haring David, pag tinignan natin, kasi si Haring David, it was personalized and experience niya talaga sino si God sa buhay niya. Kaya maaaring ito, naalala ko si Panginoong Jesucristo nung siya ay sinusundan ng mga alagad ni John the Baptist before he became their disciples. Nakita ng Panginoon sa likuran niya, bakit niyo ako sinusundan? Saan po kayo nakatira, guro? Ang sabi ng 2 disciples, right? Ang sabi ni Panginoong Jesus, come and see. May invitasyon. Ngayon, si Haring David, parang ini-invite niya yung mga tao at parang ini-invite din tayo sa oras nito ni David. Tikman ninyo. Nang makita ninyo kung gaano kasarap
ang kabutihan ng Diyos. It was personalized experience by King David. Now, paano natin matitikman? You've got to try God to know God. Lagyan natin ng konti na highlight. You've got to try Jesus to know Jesus more. Tama? Pwede, no? Pwede naman talaga. Hanggat hindi natin sinusubukan, hanggat hindi natin tinatry, we will know Jesus Christ. Hindi natin malalaman, hindi natin madidiscover. Sino ba si Haring David? I think, nag-ano ako ng mga pictures. Haring David, alam natin, very familiar si Haring David. Siya yung tumalo kay Goliath nung panahon nila. Walang makatalo, makahangon kay Goliath, samantalang si David na napakaliit. Very young person, na inanoint siya ng Diyos na siya ang nakatalo kay Goliath. Isang Pilistino na napakalakas, napaka-powerful, pero tinalo niya. At ang premyo ni King David dito, kay King Saul, si King Saul ang hari nun eh. Anong premyo niya, di ba? Sabi niya, kung sino man makapatay niya sa Pilistino yan, mapapangasawa ang aking anak na babae. At magkakaroon siya ng lahat ng kapangyarihan over my kingdom. Yan yung promise sa kanya. At hindi lang warrior si King David. Siya ay mang-aawit po ng harp. Alam niyo si David, hindi pa siya nagiging hari. Although inanoint na siya ng Panginoon that time, pagka si King Saul na de-depress siya, inaalisan siya ng Espiritu ng Diyos, ipinapatawag niya itong si David. Although manugang niya na ito, pagka siya ay depressed, anxiety si King Saul, pag inawitan siya ng harp ni David, gumaganda po ang pakiramdam niya. And many times sa buhay ni David, kapag ka inaawitan niya si King Saul noong panahon na yun sa kwarto niya, sinisibat-sibat siya ni King Saul. Can you imagine, yung itsura ni David habang tumutugtog siya at sisibatin siya ni Haring Saul, no? Iilag-ilaga niya habang tumutugtog siya, ganon si King David, ganon yung katangian niya. At napakahirap. Imagine, pinangakuan siya na mapapangasawa yung anak niya, bibigyan siya ng kapangyarihan sa kaharian ni King Saul. Pero lahat yun hindi natupad. Why? Because King Saul have jealous over David. Kasi warrior nga si David eh. Yun ang ikinaselos ni King Saul. And even, si David nung panahon na yon, alam niyo si David, napakaganda ng kanyang heart. Kaya pala tinawag siya a man after God's own heart. There were many times sa buhay niya, pwede niya nang patayin si King Saul para siya na ang maupo sa trono ng kaharian ng Israel. Hindi po niya ginawa. And that was the character of King David na nagustuhan ng Diyos sa kanya. That's why tinagurian siya a man after God's own heart. At hindi lamang po yun, si David, katakot-takot na pagsubok, hirap sa buhay ang dinanas po niya. Inaaral ko ito, sabi ko tama, siguro kung sa akin talaga, pag tinignan ko yung buhay ni David, wala sa kalingkingan. Wala sa kalingkingan. Why? Did you notice yung mga sinishare ko sa inyo every week? It was a series of attributes and character of God, who He is. Sino ang Diyos sa buhay natin? At maraming karakter sa Old Testament na pwede natin maging halimbawa at makikita natin, mapipicturize natin, sila yung mga tao ng unang panahon, nakasurvive sila. There are so many trials, so many problems, patong-patong talaga, pero tingnan natin yung sinasabi ni Haring David. You know, songs of psalms, yung mga awit, salmo, awit po yung mga yan. Yung mga nagsulat dyan, na-experience po nila kung ano yung kabutihang loob ng Diyos sa personal na buhay nila. Kaya nakagawa sila ng mga kanta. Kaya nga Psalms eh. Isa sa pinakamaganda yung Psalms 34. And I would like to iisa-isahin ko sa inyo, tataryahin ko ito from verse 1 to 22. Ano yung sinulat ni King David mula sa verse 1? Yes, verse 1. Tingnan sa verse 1. I will praise the Lord at all times. So doon pa lang, parang pag tinignan natin, may reflection doon sa New Testament, sa Thessalonica, sinasabi, magala kayong lagi sa lahat ng pagkakataon. Paano ako magagalak? Kung may trials ako sa buhay, did we really praising God in times of troubles, in times of fear, in times of circumstances, in times of uncontrollable situation nangyayari sa buhay natin? You know, this time, si Haring David po, tumakbo siya roon sa Adullam Cave. Adullam Cave, isang kuweba na kung saan wala siyang kasama ron, malamok, madilim, wala lahat. Yung kanyang mga constituent, wala. Yung kanyang mga ama, magulang, wala. Kapatid, wala. Nandoon siya, nagmumuni-muni siya at nakadiscover siya ng kanta. At ito nga yung Psalms 34. Kasi minsan pag binasa natin yung Psalms, ganun lang, walang dating. Akala natin yung sinulat lang. Pero ito po yung experience ni King David. Before he became King of Israel, ito yung dinanas niya. Sumulat siya, kinanta niya, I will praise the Lord at all times.
Pag sinabing at all times, there is no circumstances that you are happy, joyful ka ngayon, at bukas, hindi ka masaya. Lahat ng pagkakataon na sinasabi ng passage. Ano pa sinunod niya? I will constantly speak His praises. Ang hirap naman ito, Lord. Ang hirap nito. Pero bakit nga nagawa ni David? In spite and despite na nandoon siya sa isang kuwebang madilim, nag-iisa siya, walang dumadamay sa kanya, nagawa pa niyang kantahan ang Panginoon. Kaya ba natin gawin yon? You know, mga kapatid, isang lesson learned sa buhay ko. Kapag tayo nasa pagsubok, mas maraming pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti towards others. Are you agree? Hindi lang pagka-bless na bless tayo, doon ka ito, kagawa na mabuti sa kapwa mo. You know, napakasarap po sa pakiramdam talaga. Yesterday, nandun tayo sa Heart Center. Yung mga, I would like to acknowledge na rin po yung pagkakataon, yung mga nagbigay, nagkaloob, even wala kayo yung presensya nyo doon, kasama po namin kayong lahat doon. And it was joyful heart, grateful heart. Makikita nyo yung mga ngiti ng tao, parang ang laki-laki ng bagay, hindi tayo nakita. Ang nakita ron sa yung kabutihan ng Lord. It doesn't matter, hindi kayo present kahapon. Lahat kayo kasama doon in spirit. Kasama po kayo doon. Kaya siguro by next month, baka mag-extend tayo doon sa East Avenue Hospital. Napakarami po mga deprived na tao doon. You know why? Naranasan ko kasi. Yung bang may mag-aabot ng isang pakete ng pagkain with water, at sasabihin sa inyo, salamat po. Maraming salamat po. Kaya lagi sinasabi, during the times that you are in trouble, kapatid, you are fear. Do good. Kung wala kang maisip, create, do good to others. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. And you know what happened? Yung puso ko po nag-uumapaw sa kagalakan. Ito yung sinasabi ni King David. Sa panahon na ikaw ay bagabag, sa panahon na ikaw ay nag-iisa, praise the Lord all the times and constantly speak His praises. Palakpakan natin si Panginoong Jesus. The next verse, ang sabi niya, I will boast only. Kita nyo? I will boast only the Lord. Ang ipagyayabang natin lagi si Jesus, yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin. Ang sabi niya, let all who helpless take heart. You know, pag nagbigay ka ng ganun talaga, ang laking encouragement po, right? Siyempre sila, nag-iisip sila doon kung paano yung pambiling gamot, yung ano. Pero may someone na nagbigay sa kanila, di ba, nakaka-encourage. It will take encourage sa puso po nila. At pag tingnan natin, even though they are hopeless, they are helpless in small things na ibinigay natin, they can boast. Sabi doon, maraming magpapasalamat sa Panginoon. Right? At lagi nating ini-insist, wag po kami pasalamatan ninyo, ang pasalamatan ninyo ang Panginoon. The more we give to others, the more we do good to others, the more people become thankful to God. Marami nagpapasalamat sa Diyos. At yun yung pinakamaganda. Kapag marami nagpapasalamat sa Diyos, natutuwa ang Diyos sa atin, anong kapalit? Ibe-bless ka ni Lord, kapatid. Ibe-bless ka ng Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain, kapatid. Yan ang maganda. Sabi mo sa katabi mo, hindi papayag si Lord na hindi ka pagpalain ngayon. At diba, pag pinagmamayabang natin si Jesus Christ, anong sabi rito? Come, another invitation ni David, come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt His name together. Alam niyo sa ibang salin, magnify ang ginamit. Yung kinanta natin kanina, let us exalt the name Jesus above all name. Ibang klase po yun. Pag sinabing exalt, magnify. Parang wala ka na nakikita sa paningin mo, kundi kagandahang loob ng Diyos, yung greatness niya. Sabi ko sa first service kanina, tayo mga naririto, para tayong ginagawang magnifying lens ng mga tao. Ano ibig sabihin? Magnifying lens, pagka ginano mo sa maliit na bagay, di ba lumalaki? Pag tinignan mo, ginamitan mo ng magnifying lens, lumalaki, right? Dapat ganun tayo mananampalataya. Kapag tinignan tayo ng ibang tao, ang nakikita nila yung greatness ni Lord Jesus Christ. Agree po ba tayo doon? Tinitingnan tayo with magnifying lens at ang nakikita sa atin yung bigger picture ng Lord. Kahit kasing laki ng barko ang problema mo, kapatid, mas malaki at makapangyarihan pa rin ang Diyos na nasa likod ng problema mo.
Yun nga lang, gumamit ka ng magnifying lens para makita mo, uy, mas malaki pala yung karagatan kaysa sa barko na nakikita ko ngayon. Problema kasi yung perspective natin mga tao eh. Yung perspective, yung point of view natin, sometimes natabunan ng problema yung mata natin, hindi natin makita yung bigger picture on beyond dyan sa problema mo, may malaking Diyos na mahal ka kapatid. Jesus loved us so very much. Mahal na mahal tayo ng Diyos, tatandaan natin lagi yan. Sa verse 4, ang sabi ni David, I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Yan. Personal experience, yes. So many fears. Apakaraming takot sa akin pumapasok. Even though I speak with you in the pulpit. But there were many nights, fears are always coming talaga. Inaamin ko yan. But ang sabi rito, I prayed to the Lord and He answered me. Meron tayong assurance. Meron kang assurance na tutugunin ka ng Panginoon doon sa panalangin mo. Why? Because gusto kanyang palayain doon, gusto niya kanyang i-breakthrough doon sa takot na nararanasan mo, naiisip mo pa lang, gusto niya ng breakthrough. And how can God can penetrate sa buhay mo kung hindi ka makikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin? Meron bang tumugon ng Panginoon sa hindi nanalangin? In order to answer our prayers, we have to pray first. Submit to God. Sabihin natin sa Diyos kung ano yung mga saloobin natin. And then He will answer. Ang kasunod po nun, He will free you from all your fears. Napakaganda. Si David nasa loob ng Adullam Cave. Wala yung dumadamay sa kanya. Alam niyo si David, ano pa nga siya eh. Yung mga kapatid niya, ayaw siya. Tatay niya, hindi siya paborito. Yung katauhan ni David. Marami, mismong pamilya niya, against sa kanya. Can you imagine, naranasan niyo ba yung mismong pamilya niyo galit sa inyo para kayong me against the world? Pastor, yun napangasawa ko, ayaw kasi ng nanay ko eh. Right? Yung kapatid ko, ayaw rin doon sa napangasawa ko. Yung tiyahe ko, lahat na lang ayaw. Pati mga kaibigan ko, ayaw. Me against the world. Pero si David, nakita natin, God, He answered his prayer. Yung next verse, those who look to Him, meaning, sino bang naghahanap kay Jesus sa Lord ng help. Ang sabi rito, will be radiant with joy. Yes. Sa gitna ng pighati, no? Dalamhati na meron ka, ang magiging kapalit pa nun ay joy. Joyful heart. Ang sabi rito, no shadow of shame will darken their faces. Sinong tao makakangiti sa kabila ng naranasan? Diba? Ang hirap naman talaga, aminin natin. Pag may mga pighati ka, may dalamhati ka, may mga pangyayari sa buhay mo na sa pamilya mo lalo, apektado ka talaga, how can your face na makaka-smile ka, makakapagsalita ka, makakapag-testify ka sa kapwa mo? Wala po. Pero ang sabi rito, kung sino man naghahanap sa Panginoon, ay para daw siyang sinag, radiant. No? Parang radiant, parang sinag. Parang nasisinagan natin yung mga tao at makikita tayo, o nga, no? Ni bahid ng kalungkutan sa mukha niya nawawala because he was seeking God. Sabi ni Lord, diba? Seek me with all your heart and you will find me. Maging yung mga kahihiyan, tatanggalin niya sa atin. The next verse. Tingnan si David. In my desperation, desperado siya eh. Baka kala natin yung pangako kay David ng Diyos ng panahon niya puro ayahay. Hindi Ang hirap po ng dinanas ni David. Bago siya maupo bilang isang hari, napakarami ng pagsubok dinanas niya. Even his own life, takbo siya ng takbo kay King Saul kasi papatayin siya. He was always in danger. Saan siya nagre-refuge? Sa presensya ng Diyos. Ang sabi, in my desperation, I prayed. Ano ba ginagawa natin pagka mga desperado na tayo? Doon sa lugar namin, ang dami nagsasabi, tara, inom mo lang yan, tanggal yan. Right? Habang nasa trials siya, kapatid, napakaraming temptation lalong lumalapit sa iyo. Ang dami mga offer ng mundo. Pero salamat, meron tayong pinag-aaralan. In my desperation, sabi ni King David, anong ginawa niya? He prayed. I think this is the best thing that I can do now. I prayed, and sabi, and the Lord listened. The Lord will listen to us. Kasi pwede tayong makinig sa iba eh. Pwede natin silang pakinggan. Isang bote ng Red Horse lang yan, tito. Tapos ang problema mo. Tingnan niyo yung San Miguel. Right? San Miguel.
Pag hindi pa iniinom yung San Miguel, sino yung nasa ilalim? Nakaganon yung angel, di ba? Yung angel, tama? Nakaganon yung angel, tatagayin yung demonyo. Pero pag ininom mo na yung San Miguel, anong yari? Baligtad. Right. Yung angel nakaganon na, yung demonyo namin nakaganon. Nagbabaligtad kasi. But dito, pag dinin natin, tama, no? In my desperation, I prayed. And God is always ready to listen. Pag nakinig ang Diyos, ang sasabihin niya sa iyo, ililigtas kita dyan sa mga troubles mo. Kanina, fears. Tatanggalin niya yung fears. Pag natanggal yung fears, di ba magkakaroon tayo ng kapayapaan? Ang kasunod, He will save us from all our troubles. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo, si Jesus lang makakagawa sa buhay natin yan. There is no other human being dito sa mundo natin na pwedeng gawin sa atin yan. Only Jesus talaga. Only Jesus. Ano sabi niya? For the angel of the Lord is a guard. He surrounds and defends all who fear Him. Tayong lahat may takot sa Diyos. Ano ba yung takot sa Diyos, Pastor? Dito at pag tingnan natin, the angel of the Lord. Ang binanggit dito, the angel of the Lord. Ibig sabihin, kakaibang estado ng mga anghel to. Alam niyo, mga anghel sa langit, may kanya-kanya silang authority. And this authority na binabanggit ni David, higher authority ng angel of the Lord ito. Hindi lang basta. Yun yung nagbabantay sa kanya. Para siya ay palibutan ng mga angel of the Lord at hindi siya magkasala. Ano pa sinabi ni David? Verse 7. Verse 8. Ito na yung verse 8, kanina yung title natin, Taste and See that the Lord is good. Gusto kasing iparanas, ipakita ni David sa mga tao, katulad sa atin, sinasaysay ni David, tikman ninyo at nang makita ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. Diyos ni David noon, Diyos natin ngayon, at Diyos sa mga susunod na henerasyon pa po. Yan yung ating Diyos. The same Jesus yesterday, today, and forever. Come, taste and see. Ni David. Akala nyo ba kayo mga nandito? Young people ulitin ko kanina sabi ko, mga kabataan, bakit kayo nandito lagi sa church? Hindi porke tumutugtog kayo rito. No? Hindi porke dito nag-church yung inyong mga magulang. Lahat kayo naririto because you have a relationship with Jesus. Baligtarin natin. Tayong mga magulang, bakit nandito ang mga magulang ng mga bata nandito? Hindi dahil nandito yung inyong mga anak. Because you have a personal relationship with Jesus. Nawa, yun yung lagi nating pinipicturize sa atin. Kaya ako nandun every Sunday. It's all because Jesus Christ. Nakatuon ang paningin ko kay Jesus Christ. Sa Kanya ako makakakuha ng kagalingan. Sa Kanya ako makakakuha ng kapayapaan. Sa Kanya ko makikita ang tunay na pagpapala na hindi ko makamtan dito sa mundong ito. Na kay Jesus lang. Kaya tayong lahat ay naririto lagi. Sa verse 8, oh, the joys of those who take refuge in Him. Totoo naman talaga. Kapag nakasilong na tayo sa presensya ng Diyos, di ba ang sarap? Nandun na yung kagalakan natin. Why? Because nagtiwala tayo. Hindi tayo kung kani-kanino kumakanlong. Di ba may awitin pa nga na minsan kumanlong tayo sa Diyos o humimlay tayo sa Kanyang balikat? Ang sarap minsan. I always say, sabi ko, Lord, yung araw na to, okay na. Kung struggle ako ngayong araw na to, ang lagi kong sinasabi, ito lang, sasampay ko lang sa krus ng Kalbaryo. Lord, pasampay naman sa krus ng Kalbaryo mo. Yung bigat na nararamdaman ko. Hang it on the cross. Kasi hindi ko kaya. Even once, hindi kaya. Pero isasabihin mo sa Panginoon, Lord, pwede ba isampay ko lang sa krus mo ito? Why we have empty cross, mga kapatid? Ito ang purpose. Sabi ni Lord, come to me, all of you who are really, really burdened in your life. Pwede natin isampay dito. It was my true experience. At kapag naisampay natin, the joy na meron tayo, yun ang mararanasan natin. Sabi niya sumunod, fear the Lord, you His godly people. Sinasabi niya to sa mga anak ng Diyos na, for those who fear Him will have all they need. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, kapatid. At never siyang magkukulang sa iyo. Kaya nga sinasabi natin, God is good all the time. Kahit blessed na blessed ka o hindi ka blessed. Yan ang sinasabi ni Lord, hindi ka pagkukulangin pagka ikaw ay may takot sa Diyos. Yung sinunod na sinabi ni David sa verse 10. Even strong young lions, gumamit siya ng metaphor. Even strong young lions sometimes go hungry.
So hindi pala estado sa buhay ang batayan natin. O mayaman ka, matatag ka, matagal ka ng mananampalataya. Hindi po 'yan ang basihan ni David. Ang ginamit niya rito metaphor, kahit yung mga layon, malalakas yung mga yan. Ibig sabihin, nagugutom din sila. Yung mga mayayaman, sinasabi natin, may kakulangan rin po sila. But, ang sabi ni David, those who trust in the Lord will lack no good thing. Lahat ng mabubuting bagay, kayang-kayang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka magkaanak, hindi kayo magkaanak mag-asawa, matagal na kayong kinasal. Pastor, ang tagal namin hindi nagkakaanak. Magkakaanak ka, kapatid. Trust in the Lord will lack no good thing. Come my children, tingnan natin, sabi, come my children and listen to me and I will teach you to fear the Lord. Next verse. Basahin nga natin sabay-sabay ito. 1, 2, 3. Gusto niya ba talaga? Ay sabihin ni Lord, di pa abutin ka 200 taon. Ay, maganda rito eh. Does anyone want to live a life that is long and prosperous? Taas niyo kamay niyo. Ako, gusto ko to. Gusto ko to. Taas niyo nga kamay niyo. Gusto niyo yan? Yes, amen. Pero in order to experience yung sinasabi ni Haring David, ito yung kanyang mga requirements. Tingnan natin. Sunod na verse. Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Ay bakit ang daming mga marites, marisol, maribet, sari-sari na. Ang linaw tama. Then keep your tongue from speaking evil. Dapat yung mga chismosa talaga, guntingin yung mga dila niyan no? Para wala naman salita. And your lips from telling lies. Yung pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Ano pang sabi ni David? Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Di ba ang ganda? Gusto nyo, ang taas ng kamay natin kanina. Long life and prosperous, yes. Teka muna, Pastor, parang nandun ako kanina. Eto sabi, turn away from evil and do good, search for peace. Baka naman tayo pa yung nagiging sanhi ng away-awayan. Instead na tayo yung maging peacemaker, no? Peacekeeper, baka tayo pa yung nasisimulan ng gulo. Tayo pa yung madalas magbuyo-buyo doon sa dalawang nagkagalit na nga, no? Dapat ang hinahanap natin lagi, kapayapaan. Because peace is from Jesus. Ano pa? Yung requirements si David. Sa fearing Lord, ang sabi rito, the eyes of the Lord watch over those who do right. His ears are open to their cries for help. Naku, napakaganda. Sabi ng Lord, hindi nagsasalita si Lord, di ba? Pero sabi niya, yung mata ko, nakatuon sa'yo. Gumagawa ka man ng mabuti o hindi, nakikita ka ng Diyos. Sabi ni David the eyes of the Lord watch over you and me. Lagi siya nakatingin sa atin. At ready naman talaga siya. Yung tenga niya, ready makinig para tayo ay tulungan. The next verse, the Lord is close to the broken-hearted. I like this verse. Yung verse 18. The Lord is close to the broken-hearted. Next verse, please. The Lord is close to the broken-hearted. Right? Kapatid, kung broken-hearted ka, kung binigo ka ng nililigawan mo, di broken-hearted ka, ang sabi ito, He rescues those whose spirits are crushed. My heart is broken. I was crushed. My spirit, no? Parang dinudurog ka pa. Alam niyo ba yung nagtatarya ng karne, yung giniling? Parang ganun. Ganun katindi nararamdaman. Pero ang sabi ng Lord, close tayo, anak Close ba kayo ni Lord? Ganyan kami ni Lord, Di ba? Kung di kami close ni Lord, wala na po ako rito. Sa totoo lang. Sabi mo nga sa katabi mo, close ba kayo ni Lord? Di ba? Ang sarap. Close kami ni Lord. Kaya kung may nanlilibak sa inyo at anak kayo ng Diyos, lagot sila kay Lord. Susumbong kita kay Lord. Sabi mo lang, pag kami nanlilibak sa iyo, talaga hindi naman totoo, di ba? Sabi mo na lang, isusumbong kita kay Jesus. The righteous person, the next verse, the righteous person faces
many troubles. Ito yung maganda. But the Lord comes to the rescue each time. Hindi po pinangako kay David, sumunod ka sa akin, anak, at ang buhay mo'y gaganda, giginhawa, na hahaba pa ang buhay mo. Sa lahat po ng mga naging hari sa Israel, hindi po ganun ang pangako lang ng Diyos. Dito, ang sabi dito, many trouble. You will face many troubles, anak. Pero may promise, but the Lord come to the rescue each time. Wala pong oras na hindi tayo sinasamahan ng Panginoon. Kahit ngayon, kasama natin ang presensya ng Diyos sa bulwagan na ito. Nandirito siya. Kaya huwag magsasabi niya, Pastor, nag-iisa lang ako. I'm lonely, I'm alone. Even I myself, lagi ko sinasabi niya, Lord, parang nag-iisa ako rito Pakiramdam mo lang yun. Sabi niya but the Lord comes to the rescue. Each time, kasama natin ang presensya ng Diyos. For the Lord, verse 20, for the Lord protects the bones of the righteous, not one of them is broken. Namangha ako rito. Sabi ko, wala pa si Isaiah na binibigkas tungkol kay Kristo Jesus. It was, messianic to Yung prophesy, yung pagkanta ni Haring David, messianic Ibig sabihin, messianic, wala pa si Kristo Jesus. Remember that in Matthew, sinulat ni Matthew, that any bone, walang mababaling buto kay Jesus Christ. At nangyari yun. But here, David was singing, ang sinasabi niya, for the Lord protects the bones of the righteous, not one of them is broken. Nangyari po ito. It was not last prophetic, si Isaiah ang nagsabi nito, but look, King David, nasabi na niya, long time before. Kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, ang sabi ron, ni katiting, ni kurot, hindi ka maano ng kalaban. Hindi ka magkakaroon ng anumang sugat. Kasi ang protector natin ang Diyos. The next verse. Calamity will surely destroy the wicked, and those who hate the righteous will be punished. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Kapag may mga nanlilibak sa atin, may mga nanghusga sa atin. Sabi rito, yung mga wicked, yung walang ginawa kundi manghusga, mamintas, pumuna, magreklamo, yan, ito. They will be in calamity. At ang sabi pa, those who hate the righteous will be punished. Alam niyo, ang Panginoon sa Old Testament, pag tinignan niyo, ang daming mga pinarusahan din naman talaga, yung mga tumalikod. Dahil tumalikod, kaya nga sinasabi ni Isaiah, habang nandyan pa ang Diyos, sikapin ninyong hanapin siya. At baka hindi niyo na mahanap, nasa huli ang pagsisisi. The next verse, but the Lord will redeem those who serve Him. No one who takes refuge in Him will be condemned. Another prophetic words ni David. Sinabi sa Romans, di ba? If anyone is in Christ, there is no condemnation. Pagka tayo na kay Kristo, assured na tayo, walang magkokondena sa atin. Maybe people are condemning us. Pwede tayong kondena ng tao, pwede tayong judge sila. But pagka ikaw ay na kay Kristo, assured ka kapatid, sigurado ka, there is no condemnation and you can take refuge in the presence of God. Kuminsan yan ang kulang sa atin Naghahanap tayo ng someone na pwede nating masilungan, pwedeng kumanlong sa atin. But of course, hindi naman masama yun. Kung mayroon talagang tao na makakapagpalubag ng kalooban mo, go. Kasi sila yung mga taong nilapit din ng Panginoon But sinasabi rito, the Lord will redeem those who serve Him. Alam niyo, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi po nababaliwala yung mga pinagagawa natin. Sa tingin lang natin minsan, parang ganun lang, parang baliwala. Magaling pa ba tayo magbilang kay Lord? Binibilang niya yung mga paglilingkod natin sa Panginoon. Yung hindi naglilingkod, pinagpapala ng Lord. Kung ikaw naglilingkod kay Lord, di mas pagpapalain ka ng Panginoon. Yan ang sinasabi ni David, malaki ang kaibahan sa naglilingkod at sa hindi naglilingkod. And despite na meron siyang trouble sa buhay niya, nagawa pa niyang ng kanta talaga. And that song of Psalms 34, very truly indeed experience niya, personalize sa buhay niya. Now, ang iiwan kong tanong sa inyo, ngayon, is God good? Good ba si God? Is God good to you? Is God good to you? Sagutin nga natin, good ba si Lord? Yes! Palakpakan natin si Lord. Good si Lord ngayon, tapos na tayo kay Haring David.
Kaya sabi ko, nung inaaral ko to, it was a series of yung attributes ni God, iniisa-isa ko sa inyo, nakaraan, refuge. The Lord is my refuge. Ngayon, the Lord is good. Sa susunod, marami pa, mga victory, yung mga sovereign, makikita natin yung katangian ng Lord. And what is your story, kapatid? Ano yung istorya mo patungkol sa Panginoon? Ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon? Di ba ang sarap na ipinagmamalaki natin, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin, lubog na lubog ako sa utang, ang daming atraso ko, ang dami kong ginawa ng kasalanan, pero ang ginawa sa akin ng Lord, inihangon niya ako. Ang daming bagay na pwede natin ipagmalaki ang Panginoong Hesukristo. What is your story? Ito yung na-found out ko. Yung summary ng Psalms 34, nandito po lahat. I found out Him, to God, to be good. Sabi ni David, He delivered me from all my fears and enemies and provided for me too. I want you to experience His provisions as I have. Ang ganda nung experience ni David. Psalms 23, di ba? Sa ulado pa nga yan. Pagka tinanong sino may sa ulado rito ng Psalms 23, ang dami yun, nagsasalita pa, no? Pero minsan hindi mo naman talaga naunawaan eh. Yun ay Psalms 23, kapaloob nito. Even I walk in the shadow of the valley of death, sabi ni David, I will fear no evil. Sabi, hindi ako takot mamatay. Kahit na ako'y lumakad sa karimlan, sa kadiliman at nag-aabang sa akin, ang kalaban doon, hindi ako matatakot. Kasi bakit? Nauna sa akin si Jesus, yung good shepherd ko, nasa unahan ko, ba't ako matatakot ngayon? Ako ay nasa likuran lang niya. So lahat ng mga enemies niya, hinahawi ni Jesus. Ganon din po tayo. Ganon din tayo. And it was David, ang sabi niya, I found Him. Natagpuan ko si Kristo Jesus. I-personalize natin to. Ako, pinersonalize ko. Natagpuan ko si Kristo Jesus na mabuting shepherd talaga. He delivered me from all my fears and enemies. Fears and enemies. Pagka translate ko sa akin yan, yung fears ko, yung fear ko ngayon, yung future ko, takot ako ngayon dyan, wala na, marami ng bagay na hindi matutuloy sa buhay ko, na hindi ko kasama, asawa ko. Stop na dun eh. Do you think I can stop there? No. Sabi ni Lord, kasama kita eh. Yun yung enemies ko ngayon. Hindi yung literal na makaaway na sa paligid. And even sometimes, ang kalaban gumagamit ng tao. Kaibigan mo pa minsan, even Job, yung kanyang 3 kaibigan, yun ang ginamit para siya i-pin down. Wag lang manampalataya sa Diyos niya. You know, mga kapatid, totoo yan. The more you have trials in life, the more temptation will come to you. Sa salita lang po ng Diyos ako humahawak. At yan yung assurance na pwede nating panghawakan. Hindi lamang po salita ng tao. Because the Word of God is power and alive. Buhay at totoo ang salita ng Diyos. Bago tayo umuwi, sabihin natin sa sarili natin, you've got to try God, to know God. Hindi po ako magko-closing prayer. Isang awitin po ang closing prayer natin today. That I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
friend, I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.